Sa isang bansang mahirap tulad ng Pilipinas, na may konti lamang nakagamitan na pangdepensa, at may mahinang intelligence and surveillance system, napakainam na ang kanyang mga kagamitang pangdepensa tulad ng mga fighter jet ay nakatago sa mga lugar na hindi iisipin ng mga kalaban na nandoon. Upang ma-disable ang air power ng isang bansa at makuha ang air supremacy, ang mga airbase ay ang kauna-unahang inaatake ng mga dayuhang puwersa, kung sakaling may gagawin itong mga pagsalakay, kaya ang mga fighter jet ng Pilipinas ay dapat may kakayahang lumapag at lumipad ng di kailangan ng runway, at kaya itong itago sa mga lugar tulad ng bundok at kagubatan, na meron lamang helipad size na space bilang landing and take-off area ng fighter jet na ito. Ang idea na ito ay isa sa mga dahilan kung bakit pinili ng Air Force ang JAS-39 Gripen, ay dahil din sa kakayahan nitong mag-landing and take-off kahit sa ordinaryong highway ng bansa. Bilang bahagi ng Security Assistance Roadmap Program ng Amerika at Pilipinas, kung saan tutulungan nito ang Pilipinas, na mabuo ang territorial defense posture nito, ay mas mainam na hihilingin nito sa Amerika, na maliban sa mga F-16, ay kailangan din natin ng AV-8B Harrier II vertical take-off landing aircrafts. Ang mga Harrier II ng US Marines ay nakatakdang i-retire upang bigyang daan ang pagpasok ng mas capable na F-35 Lightning aircraft sa kanilang inventaryo sa 2026. Ang Harrier, na tinatawag din bilang Harrier Jump Jet, ay isang pamilya ng jet-powered attack aircraft na may kakayahan sa vertical take-off and landing operations o ang tinatawag na VTOL. Ipinangalan sa isang ibong mandaragit, ito ay originally manufactured ng British company na Hawker Siddeley noong 1960s. Ang Harrier ay ang tanging matagumpay na vertical take-off and landing design fighter aircraft sa kanyang panahon, hanggang dumating ang F-35 Lightning ng Amerika. Ito ay sadyang idinisenyo upang makapag-operate mula sa mga improvised na airbase, tulad ng mga car parking area, sa mga tagong airbase sa kagubatan, nang hindi nangangailangan ng malalaki at mga exposed na mga airbase. Nang maglaon, ang disenyo ay inangkop na rin para sa mga aircraft carrier, at pwede na ring isakay sa ating mga landing dock platform tulad ng ating mga Tarlac class, na magiging instant aircraft carrier ng Pilipinas. Bagamat dinisenyo lamang para sa mga light close air support sa mga ground forces, at mga armed reconnaissance mission, kaya hindi pwede pamalit ang Harrier fighter jet sa mga multi-role fighters tulad ng F-16 at JAS-39 Gripen, ngunit ang kakayahan nitong magtago sa mga liblib na lugar, ay magbigay ng kasiguruhan sa ating Air Force, na meron itong air assets na magagamit sa oras na ma-disable ang mga primary combat aircrafts nito. Bagamat limitado lamang ang mga heavy-duty missiles na kayang dalhin nito, ngunit kaya pa rin ito ang mga limited anti-shipong operations, at air interdiction. Ang British Air Force, ay nagagamit na rin itong Harrier, sa mga dogfight combat nito laban sa Argentina Air Force, sa panahon ng Falkland War nila, gamit ang Sea Harrier version ng fighter jet na ito.